So, nagtatanong po si ate kung mahal po ba daw ang cost of living dito sa Amerika. Good morning guys, good morning. Ano ngayon guys, nagising ako 5 o'clock kasi si Misty at Roxy gusto pala nila magpupo. So, nagising ako, alam niyo pang nangyari guys. Pagising ko madilim pa, 5 o'clock madilim pa. Kakaano lang talaga. Okay, ngayon pa talaga makikita ang labas pero kanina dilim-dilim. Bigla silang tumahol. Biglang tumahol si Roxy at Misty. Grabe kaisog. Grabe na yung tahulan nila. Sabi ko, nagpanik ako kasi guys, maaga pa. Paglabas ko guys, alam nyo ba ano nakikita ko guys? May pula. Pula ba? Yung ilaw, pula. May delivery kami. May delivery sa propane. Nagpa-deliver kami. Patayin ko muna yung propane guys. Patayin natin, patayin. Yung pula guys, is parang ang bilis. Hindi siya normal na lakad ng tao ba, ganun. At saka, kahit ng mga prutas na piras doon sa likuran, kahit so ngayon guys, nagtataka ako, sabi ko, hala, gusto ko sana, mayroon na akong flashlight. Gusto ko sanang anuhan ng flashlight, pero ayaw kong, baka magalit ba? Baka magalit, baka tao, hindi ko alam. So, doon yung tao. Yan siya yung nag-deliver ng propane. Kasi ito, so sabi ko, hindi yan tao eh. Kung para lang siyang pula na ganun ba? Ganun. So ngayon, nagtataka ako kung ano yun guys. And then sabi ko, Roxy in! Kung tao yun, narinig ako. Pero kung quad, kasi may mga tao dito mag-drive ng quad ba? Hindi din quad, kasi walang ingay, walang ingay. So kaya ngayon, sabi ko, Roxy in! Si Roxy nakinig, kasi parang nagalit na ako, nagdala na ako ng walis ting-ting. Sabi ko, walis ting-ting guys. Sabi, Roxy in! Walis ting-ting! And then yun. And then pagkatapos nun, Roxy pumasok. And then yung ilaw na yon, kung pumunta siya dito sa amin na side, makikita ko guys. Kaso, pag ganun niya doon sa mga sagbutan, doon na siya, nagliko na siya. Sabi ko, hala, ano kaya yun guys? So, sinabi ko kay Tami ang nangyari kaninang umaga tungkol sa red light, para siyang laser na red light. Hindi siya nag-flash, as in, pundo lang ang kanyang light. So, sabi pa ni Tami, baril daw yun guys. Tao daw yun, nag-alsa ng kanyang baril. So, ano daw yun, mga tao daw yun. Grabe, 5 o'clock ng umaga. Grabe talaga. Sabi pa ni Tami, they're trying to look something to kill. Like, mga hayop ba? And then, delikado din yung ganyan, guys. Kasi kapag may mga hindi okay yung mga utak ba. Yung barilin yung aso ko kasi nga, sobrang ingay nila kanina, guys. Nagtaranta nga ako. So, sabi pa ni Tami, they are not allowed to, walk like mga property. Kasi may mga may-ari itong mga property. Yung mga tao daw, kasi sabi ng kapitbahay namin, may nakita kayong, pinakita ko sa inyo, yung bear, kinain yung deer dito. Kasi yung deer pala daw, sabi pa ng kapitbahay, yun pala daw is natamaan na nabaril na ba. So, kaya pala daw, nakain ng, bear. So, sabi pa ng kapitbahay, dapat dalawa daw lang ang limit. Dito daw sa amin, dalawa lang ang limit lang daw, dalawa. So, ngayon, si Tami, sabi pa, you have to be careful. Kasi, yan, tao yan, naghanap ng mabaril. So, hayop ba? Kasi halos dito daw, sabi pa ng kapitbahay, sabi pa dito, yung mga tao daw na naglalakad dito na mga iba yung bahay nila guys, malayo-layo nandun doon. Mga daw yun, mag-ama. Pulis. Iba talaga, kapag yung ibang mga pulis talaga, no? Talaga, hari-harian talaga yung iba. So, kaya yun, and then pinayagan daw, may bahay doon na sobrang laki sa likuran. Pinayagan daw na magbaril-baril kahit saan. Pinayagan, punta-punta na dito malapit sa aming property. And doon sa kapitbahay din namin. So, kaya natakot ako, guys. Baka nandun ako sa labas, and then yung aso ko andun. Kung something yun, kung hindi yun naghanap ng kung criminal yun, ay naku, talagang buhay na ito. So, kaya, iwan ko kung anong gagawin nila, kasi talagang parang nasanay na yun siya, guys, magbaril-baril dito na side. Illegal man yun, uy. Nabuntagan siya, pangitag, yung pusil dun. Lumalabas na yung kayuti guys, gutom na yan ba? Bago natin palabasin yung mga aso guys, maglinis muna tayo. Nakakatulong talaga itong ating walis tingting, no? Grabe. Kapag mga ganitong snow ba, yung mga very powdery, ay ang dali-dali niyang linisin. Katulong itong ating walis tingting from Lubi. Sa pamandi ay. Palabasin natin yung may coyote kanina. So, kaya kailangan natin magbantay. Quick, okay, hurry up. Hurry up. Fast. Go daw, you can go peeping din. Come on. May coyote kasi. Yun. Come on. Ay, ang saya ni Roxy. Di ba? Gustong gusto talaga niya yung
Come on, hurry up. Oh, masaya. Nagang saya niya. Hurry up, Roxy. Come on. Masaya yan siya, guys. Kapag ganitong time. Ang daming ibon din. May coyote kasi kanina. Nakita ko. Pati yung kapitbahay tumawag eh. Tumawag kay Tami. Sabi pa may coyote. So, parang fox man yun eh. Roxy, come on, hurry up, do your thing. Come on, Roxy, hurry up. Palabasin ko na sana yung aso, buti na lang kita ko itong coyote guys, nagtakbo-takbo guys. And then naghintay na lang ako bago ko pinalabas yung aso. Kita ko na talagang nakaalis na siya at wala na siya dito sa aming property. At yun, yung kapitbahay din, tawag-tawag din siya eh. Nakita din pala niya, so si Mister talaga yung palagi niya tinatawagan. At yun, talagang gutom na gutom yung coyote guys, payat na payat. Maingay guys. Maingay si Tami. Wala na tayong magawa kasi gustong gusto talaga niya. Hala. Ang kalat niya mag-ano. Kapitbahay namin tulog. Yung kapitbahay namin tulog na. Hala. Bakit nag-on ito? What happened? What happened? Oh my God. No one is touching a button. Until no, nagtataka pa rin ako at natatakot kung bakit nag-open yung garage door namin. Kaya pala, totoo pala yung sabi ni Tami na we have to make sure naka-off siya. Kanang i-off na yun ba? Connect sa yung app sa phone. Kasi kapag hindi pala talaga siya naka-off, may tendency na mag-open siya. Yun talaga first time kong nakita nag-open siya nang sa kanya lang. Nakakatakot yung ganun kasi kapag maka-open siya guys, may makapasok dito at kung hindi ko ito malak, ito siya, kung hindi ko malak ito, makapasok, and also yung mga hayop, makapasok sa garahian. Diba, Habs? 3:20, nagising si Tami tapos nang naligo, walang tulog. Ngayon naalis na siya. 4 o'clock. Walang tulog. That's not enough, love. Well, see, Harold, you already done, but as I say, I told Harold. Yeah, Han, he like to do it manual. You have lumpia here. The sausage is back. The sausage is back with you. Okay. Sandwiches in there. I put it here. Only one sandwich. That's all of us. Okay. And the salad. Yeah, salad. Bye, little man. Bye, big girl. Bye, little girl. Bye, Debbie Loops. Your shrivels. Okay. Levian, have a good day. Stay warm. It must be getting colder out because the heat was kicking in the bedroom. So Yeah. that usually means it's getting colder out. I don't have enough sleep. I don't understand this car. Why it make noise? I don't know what that noise is. It's some kind of electric motor. Maybe it's your toes. What? Your toes. Now it's gone. Stop. Levian, have a good day. Stay I warm. love you. Please be Love you careful, too. huh? Lala. Yeah. Let me try. Go inside. Go back to sleep. You don't sleep. Don't sleep driving, huh? The lights are going. Yeah. It's really cold. No, you ruin all your shit anyway. Your clothes. Yeah, it always does when you push. Yeah, I gotta push the snow somewhere. What am I gonna do? I'll talk to you later.
So, nagtatanong po si ate kung mahal po ba daw ang cost of living dito sa Amerika. Guys, oo guys, lalo na sa mga state na mahal talaga like California, New York, hindi ko pa alam kung asan pero yes, may mga state dito sa Amerika na sobra ang cost of living talaga is sobrang mahal. Sa tax pa lang, talagang huhukayin ka na doon sa ilalim talaga kasi sa sobrang taas ng mga tax guys sa property tax. Lahat guys, grabe. Kung ako dito sa Amerika, kung meron akong choice pa kung saan ako gustong tumira is sa Florida. Dahil po wala silang federal tax doon. O, federal ba? Income tax? Wala silang income tax. I think yun, hindi siya federal. I think income tax. So, yun. Kasi dito talaga sa New York, guys. Pero in total, kung dito ka sa Amerika, and then kung meron kang mga bahay-bahay na mga ganitong bahay, and then sa state ka nakatira na mataas ang tax, mataas po talaga. Pero kung ito lang din yung masasabi ko, sa Texas po guys, masarap din po tirhan doon kasi yung mga presyuhan ng bahay, I'm not sure ngayon ha, pero makabili ka na ng bahay na almost 400 or 300, around $300,000 guys. Malaki na guys, as in maganda. Maganda, pero ang tax doon hindi ko alam, pero yes, mahal po sa Amerika. Kung gusto mong hindi ka masyadong makamahal dito sa Amerika is mag-rent ka ng apartment. Wala ka masyadong mga ah, kailangang mga babayaran like mga property tax, wala kang bayaran ng mga mortgage, gardener, bili ka ng gas kasi gardener kung ikaw yung maglinis ng paligid mo, yun siya. At isa din, ang pinakamaganda din dito sa Amerika gawin mo kung gusto mo yung mga buhay na camping, RV or a van camper. Yun yung mga bahay kasi yun yung halos kasagara ngayon nakikita ko or tinitignan ko sa YouTube guys. Maganda po yung mga ganyan guys kasi maliit, drive ka kahit saan ka mag-camping. Kung gusto mong mag-isa sa isang lugar, pwede mag-rent ka ng camp area, ganun. And then also, wala ka na masyadong, at saka marami akong nakikitang mga tao talaga din na ang gaganda ng mga kasi nakapag-save talaga sila ng malaki. Pero yeah, kung sa Amerika ka talaga, mahal po talaga guys, no? Mahal po talaga dito ang cost of living. And then plus yung mga state na sobraan ka, grabe na. Maano ka na lang guys, mabubuang ka sa mga maiisip mong mga bayaran. Yun. Kung may choice ako, gusto ko talagang, I like also to rent. Pero, kung meron akong choice, I like to do camper van. Gusto ko yan. Pero, I also like, off-grid. Yung bibili ako ng malaking lupa, as in, ilang hektaryang lupa. Si Tami, sinabihan ko siya na, I really like, buying an empty land, as in malaki. As in, yung mga wala na mga kapitbahay, wala na. And then, I'm going to build my own cabin or bahay-bahay na maliit, ganon. And then, I have my own stock room, separate. And then, yung bathroom ko, separate. Ganon ba? Sabi pa ni Tami, magkirig-kirig, mampudaan, nagmalibang ta. Pag mugawas tag-winter, sabi niya. Kasi dapat kalalabas talaga. Sabi ko, I can make you a pathway and then may protection para hindi ka maginawan patungo sa CR. O, diba? Sabi ko, pero guys, sa tingin ko, hindi kaya ni Tami kasi nga, kapag mag-off-grid ka kasi, kailangan mong you have to do it yourself. Gagawa ka ng maliit na bahay-bahay. Yung para sa Pilipinas, pero you have to make it also, na hindi ka maginawan. Talagang, mga insulation, and then ganon. Pero gustong-gusto ko yun kasi nanonood talaga. Ang pinapanood ko sa YouTube guys, na gustong-gusto kong gawin sa buhay ko, is yung camping, mag-van, RV, or kanang mga van, camper van ba? And then also off-grid. Kasi pag summer, mag-uma-uma ka, ganun ba? Meron dito guys sa mga upstate, sa mga malalaking, kahit saan, basta kay may mga malaking lupa na binta, ganyan yung iba guys. Bumibili ng lupa and then nag-off-grid. Wala silang wala silang mga electric. Walang electric. Sila yung mga solar and then refrigerator nila. Pero you can have your own electric, pero most of them sa mga pinapanood ko walang electric. As in yung mga refrigerator nila, doon sila sa family nila maglagay ng mga pero ako gusto kong ma-electric. Yan siya guys, no? Sa dito sa Amerika, maraming nag-off-grid, na lumalayo sa city, nagpabukid dahil po sa mga ganyang walang binabayarang tubig, ganoon. Walang kuryente halos, ganoon. And then as in pabukid yun siya guys, yung bukid sa Pilipinas, ganito din tawag nila off-grid. So yun siya. Yun yung buhay na gusto ko. But anyway, yes, tax is life dito sa Amerika. Kung sa atin is rice is life, dito is tax, hindi life nila, pangpatay buhay po yung buhay na to.